Dear Ate Baby, 11 taon akong nagtatrabaho sa Dubai para sa kinabukasan ng anak ko. Bumalik ako noong nakaraang buwan at nalaman ko na gumagamit siya ng shabu. 17 na siya, payat na payat. Hindi siya makatingin sa mata ko. Ang nanay niya, ang asawa ko, alam na niya ito halos 1 taon na at hindi niya sinabi sa akin. Sabi niya, ayaw niyang mag-worry ako from far away. Sabi niya, kaya niya itong i-handle. Hindi pala niya kaya. Nag-drop out na siya sa senior high. Nakawin niya ng pera ang nanay niya ng 3 beses. Ibinenta niya ang cellphone ng kapatid niya, yung ipinadala ko para sa birthday niya noong nakaraang taon. Ang mga kasama niya ay yung mga batang binabalaan na namin siya dati nung 12 pa siya. Kilala ko pa ang mga mukha nila noon mula sa Facebook. Ngayon, pareho na silang lahat, parang walang laman, hindi mapakali, wala na. Bumalik ako expecting to celebrate. Natapos na naming bayaran ng bahay. Nasa pangalan na namin ang titulo. Inisip ko nakakain kaming 4 ng sabay-sabay tuwing gabi, tulad ng dati bago pa ako umalis. Sa halip, nagmamaneho ako sa paligid ng Bulacan sa hating gabi na naghahanap ng anak ko sa mga lugar na ayaw kong puntahan. Nag-aaway na kami ng asawa ko araw-araw. Sabi niya, iniiwan ko siya ng mag-isa kasama ang 2 teenager at bahay na pamamahalaan. Sabi niya, nagpadala ako ng pera pero hindi ko ipinadala ang sarili ko. Sabi niya, hindi ang pera ang problema. Tama siya. Alam ko na tama siya. Pero ang pakikinig doon ay hindi nagpapadali ng pag-ayos. Paulit-ulit ko iniisip, ano na ang point ng 11 taon na yon? Ano na ang point ng tower na pinagtatrabahuhan ko, ng mga Pasko na hindi ko nasama, ng kwartong ibinabahagi ko sa 5 lalaki sa Alquos? Kung ganito pala ang babalikan ko, hindi ako humihingi ng advice ngayon. Kailangan ko lang itong ilagay sa labas ng sarili kong ulo kasi naging napakaingay ng loob ng ulo ko sa nakalipas na ilang linggo. Write a comment below. If you enjoyed this, like and subscribe.